Magandang araw mga bata! Halina't matuto ng edukasyon sa pagpapakatao para sa unang linggo ng ikatlong markahan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang aralin na pinamagatang Sinusunod at Iginagalang ko, Nakatatanda at Magulang ko. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na una, na ipapakita ang iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang, kagaya ng pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya, pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan, at pagsunod sa tuntuning itinakda ng tahanan at paaralan. Ikalawa, nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang tulad ng pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya at pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. Ating subukin, pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Alin dito ang nagpapakita ng pagiging masunurin at magalang? Unang larawan. Anak, pakiwalisan mo nga ang kalat sa labas? Opo, inay, masusunod po. Ikalawang larawan. Lito, pakisara mo nga ang bintana. Sige po, ma'am. Ikatlong larawan. Batang babae na pumipitas ng bulaklak. Ang pagsunod sa mga bilin o utos ng ating mga magulang o ng iba pang nakatatanda ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong paggalang sa kanila. Ito ay isa sa kagandahang asal na pinamana pa sa atin ng ating mga ninuno na dapat nating isabuhay at isapuso. Ang magalang at maluwag sa dibdib na pagsunod sa mga tuntunin at utos ay nagbibigay ng kasiyahan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Ang batang masunurin sa kanyang mga magulang ay magiging mabuting huwaran sa pamayanan at sa lipunan. Tayo naman ngayon ay magbalik-aral. Ano ang mararamdaman mo sa mga sumusunod na larawan? Itaas ang masaya o malungkot na mukha. Unang larawan. Sa iyo ba itong lapis na nakita ko sa ilalim ng mesa? Ikalawa. Batang lalaki na gumagawa ng kanyang takdang aralin. Ikatlo, kukuha ako ng 10 piso. Tulog naman si nanay. Ikaapat, Aling Ana, heto po, nasobrahan po ang sukli ninyo sa akin. Ikalima, batang lalaki na nangunguha ng gamit ng hindi sa kanya. Ngayon naman mga bata, makinig ng mabuti sa maikling kwento na aking babasahin. Handa na ba ang lahat? Ang kwento ay pinamagatang Si Tonyo, Batang Masunurin. Ito ay isinulat ni Clarissa D. Aliera. Si Tonyo ay isang batang masunurin at masipag. Lahat ng inuutos ng mga nakatatanda ay kanyang sinusunod ng maluwag sa kanyang kalooban. Anak, aalis kami ng iyong itay. Kayo na muna ang bahala sa mga naiwang gawaing bahay, sabi ng nanay ni Tonyo.
Opo, nanay, sagot naman ni Tonyo. Hinugasan ni Tonyo ang mga plato at nagwalis ng kanilang bahay. Nagtungo din siya sa kanilang bakuran at nakitang maraming nalaglag na tuyong dahon, kaya pinulot niya ang mga ito. Nakita naman siya ng kanyang Kuya Ray at tinulungan siya nito. Pamaya-maya, dumating na ang kanilang magulang. Laking tuwa nila nang datna nilang malinis na ang bahay at nakitang nagtutulungan ang magkapatid sa kanilang gulayan. Nang matapos na sila sa kanilang ginagawa, niyaya ni Tonyo ang kanyang Kuya Ray na maglaro. Nagpaalam sila sa kanilang nanay at kaagad naman silang pinayagan at pinagbilinan na bawal silang lumabas dahil sa COVID-19. Nalungkot bigla si Tonyo sapagkat wala siyang laruan na maaaring gamitin sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit bigla siyang nagulat nang makita ang bitbit ng kanyang tatay Lito. Ang malungkot na mukha ni Tonyo ay napalitan ng kasiyahan, lalo na nang makita niya ang hawak ng kanyang tatay Lito. Para po ba sa akin iyan, itay? Oo, anak. Alam namin na matagal mo nang gustong makuha iyan, kaya binili namin para sa iyo. Naku, maraming salamat po, ang masayang sabi ni Tonyo. Walang anuman, anak, ipagpatuloy ninyo ang inyong pagiging masunurin, iyan ang gantimpala ninyo sa amin. Opo, lagi po naming tatandaan ang inyong mga bilin. Nakinig ba kayong mabuti sa aking kwento? Magaling! Ngayon naman, sagutan natin ang mga katanungan. Una, ano ang pamagat ng kwentong inyong napakinggan? Ikalawa, sino ang masunuring bata? Ikatlo, sino ang mga magulang ni Tonyo? Ikaapat, bakit umuwing malungkot si Tonyo? Ikalima, anong uri ng bata si Tonyo? Tandaan natin, mga bata, ang pagiging masunurin ay ang pagsunod sa mga utos, bilin o paalala ng mga nakatatanda o ng iyong magulang. Isa puso ang mga utos, bilin at paalala sa iyo ng mga nakatatanda. Ito ay nararapat lamang na sundin at gawin. Narito ang ilang mga halimbawa ng iba't ibang paraan kung paano natin maipapakita ang ating pagiging masunurin at pagmamahal sa ating mga magulang at iba pang nakatatanda. A. Kung ikaw ay inuutusan, iwanan ang ginagawa at sumunod kaagad sa inuutos ng nakangiti. B. Kung ikaw ay tinatawag, dapat kaagad kang sumagot, huwag magbingi-bingihan. C. Kung may mga tungkulin na ibinigay sa iyo, katulad ng pagdidilig ng mga halaman, gawin ito ng may kusa at hindi na kailangan pang utusan. Para sa ating unang gawain, lagyan ng check kung ginagawa mo ang isinasaad ng pangungusap at X naman kung hindi. Una, sinusunod kaagad ang utos ng mga nakatatanda. Ikalawa, umuuwi agad pagkalabas ng paaralan. Ikatlo, sumasagot kaagad kapag tinatawag ng nanay at tatay. Ikaapat,
Kailangan pang bigyan ng pera kapag ginawa ang bilin ng mga magulang. At ikalima, iniiwasang gawin ang mga bawal. Para naman sa ating ikalawang gawain, iguhit ang tatsulok kung ang larawan ay nagpapakita ng pagiging masunurin at magalang sa magulang at nakatatanda, at bilog naman kung hindi. Una, Ben, halika na at magdilig na tayo ng mga halaman sa hardin. Sige po, Ate Ana. Ikalawa, tara na bunso, binili nila inay at itay na sabay tayong umuwi ngayon. Kuya, mauna ka na po, sasabay na lang ako sa mama ni Dina. Ikatlo, inay, kami na po ni Ray ang magliligpit ng pinagkainan. Ikaw na lang ate, manonood na ako ng telebisyon. Ikaapat, Tin, pakibukas mo nga ang pinto. Sige po ate. At ikalima, anak, pakikuha mo nga ng tubig ang lola mo para makainom na ng gamot. Sige po tatay. Ngayong alam mo na ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang ay nagdudulot ng kasiyahan at kagalakan sa pamilya. Tandaan na ang batang masunurin ay malayo sa disgrasya. Makaiiwas ka sa mga mapanganib na kalagayan at aksidente. Ngayon naman mga bata, pag-aralang mabuti ang larawan. Puna ng wastong tugon ang bawat speech bubble. Humingi ng paggabay sa iyong mga kasama sa bahay. Anak, patayin mo na ang telebisyon at nang makatulog na tayo. Para naman sa ating pagtataya, isulat ang letrang D kung ang pangungusap ay nagpapakita na ito ay dapat gawin, at HD kung hindi naman dapat gawin. Una, sumusunod agad ako sa utos ng aking mga magulang. Ikalawa, sinasabi ko sa aking mga magulang na iba na lang ang utusan nila. Ikatlo, ako ay nagbibingi-bingihan sa mga paalala ng aking nanay. Ikaapat, umiiwas ako kapag alam kong mayroong ipag-uutos ang nanay. At ikalima, sinusunod ko ang ipinapagawa sa akin ng aking magulang nang bukal sa aking puso. Para sa karagdagang gawain, hingin ang gabay ng mga nakatatanda sa bahay upang ikaw ay gabayan sa pagsasaulo ng pangako. Ito ang aking pangako. Sa utos o tawag ni ama at ina, ako ay agad susunod at tatalima. Bukal sa puso ko, susundin ang utos nila, may ngiti sa mga labi, sa puso'y may tuwa.